Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ulitin nga natin. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father, we come to you in the name of your Son, Jesus, this afternoon to honor your name. And this is our prayer even as we start, Lord, our service, that the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our God and Savior. Salamat po, Panginoon. Mataas ka sa aming kalagitnaan. Ang papuri at pagdakila ay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Tunay nga ang pangalan ni Kristo ang mataas ngayong hapon sa ating kalagitnaan. You move the mountains and told the wind and waves be still. You cast out demons and bid the empty soul be filled. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption and made accusers drop their stone. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. You crush the darkness. You crush the darkness and made a fool of death and grave. Oh, King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough. Now there's freedom. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out. Amen. Oh, 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 God, we echo
Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. Now we proclaim, in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. Oh, oh, God, we echo your authority. Oh, God, we echo your victory. Tunay nga ang kabutihan at kalakasan ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin para tayo ay makatayo sa harapan at makaawit. Patuloy tayong lumapit sa Kanya at manalangin. Patuloy tayong magpasalamat sa Kanya. Patuloy tayong umawit ngayong hapon. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is high above all things. There's just something about. There's just the name of Jesus. There's just something about. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus is victory. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is high above all things. There's just something about. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above all names.
Jesus, Jesus. Healer, the one who takes away. Savior, Savior, risen from the grave. 'Cause your name is Jesus, Lord over all. Jesus, 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 Jesus. No other name like Jesus. 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 Name above all names. Healer, the one who takes our pain. Savior, risen from the grave. 'Cause your name is Jesus, Lord over all. Jesus, Jesus, name above all names. Healer, the one who takes our pain. Savior, risen from the grave. 'Cause your name is Jesus, Lord over all. Jesus, 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 Jesus. No other name like Jesus. Jesus, Jesus. No other name like Jesus. Jesus, Jesus. No other name like Jesus. Like Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! We give you glory. Sabi ng salita mo, Panginoon, every tongue will confess, every knee will bow, that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Father, we thank you, Lord. We thank you so much. In Jesus' name, amen. Makaupo. Philippians chapter 4 from verse 1 hanggang verse 6. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinanabikan, aking kagalakan at karangalan. Sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Judea at Sinteke na sila'y magkasundo bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinakiusap ko rin sa inyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagkapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko, ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip inginin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
Dakilang Diyos, nagkapasalamat kay Panginoon sa pagkakataong ito. Dalangin namin, samahan mo kami. Habang nabasa namin, Panginoon, yung salita, at habang pinag-aaralan po namin, dalangin po namin, Panginoon, na malaya kang gumalaw sa aming kalagitnaan. Sa tulong ng Iba ng Espiritu Santo, ang salitang ito ay maging buhay upang magbigay ng kalakasan, upang magtuwid ng aming pamumuhay, upang magturo kung anong aming gagawin, Panginoon. At dalangin namin, hindi lamang kayo maging tagapakinig, kundi maipamuhay namin, O Diyos, ang iyong salita sa pang-araw-araw habang kayo nag-aantay sa iyong muling pagbabalik. Dalangin namin, O Diyos, ngayong gabi, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Sige po, sa ating pong slide, okay, ang ating paksa ay series po para po sa buwan po ng Marso na mayroon pong pamagat na We and Our Church. Noong nakaraang pong February at January, tinalakay po natin yung salitang Me and My Church. Ngayon naman po, We and Our Church. Sabi nga po ito, from personal responsibility to corporate identity. Mula po doon sa ating personal na responsibilidad, obligasyon, at paglilingkod sa Diyos, patungo po tayo doon sa tawag po nating pangkalahatan o sama-sama na paglilingkod para po sa Panginoon. Ang sabi po natin mga nakaraan, tayo po itinuring na katawan ng Panginoon. Tayo po iglesia. Tayo po kabilang sa pamilya ng Diyos. At dahil tayo po pamilya ng ating Panginoon, tayo po ay sama-sama na naglilingkod sa ating Panginoon. From personal responsibility to corporate identity. Ang ating pong pinaka-theme verse po ay nasa Ephesians chapter 4, verse 15 hanggang verse 16. Mula po ngayong linggo, meron po tayong 4 na linggo sa buwan po ng Marso. Ito po yung ating tatalakayin. No? United in Christ, building one another up, bearing one another's burden, guarding the unity, a church that loves deeply. Ito po yung mga paksa na talakayin po natin sa mga sunod pong linggo. At ang ating pong nais na mangyari ay yung salitang strengthening relationship and unity inside church. Kung mababalikan po natin mabuti, no, aside po doon, may binanggit pong 2 babae. Sino po yun? Sino po nakaalala? May binanggit pong 2 babae. Si Judea at saka po sino po? Oo, naintindihan kita. Okay. Si Syntyche, sabi po ito, meron 2 babae na nag-aaway sa loob ng church. Ano po? At inatasan ni Pablo, hindi lamang yung 2 nag-aaway, pati yung mga manggagawa sa loob ng church, makialam at magkaroon ng tinatawag na pagkakasundo para po sa kanila. Kaya sa unang bahagi pa lamang ng talata, obvious na po, na yung salitang united in Christ ay napakahalaga na dapat mamuhay sa loob ng bahay-sambahan. Balik po tayo. Tayo po ay nasa church po ng Efeso o ng Philippians. Pero mamaya po, tatanong po tayo sa aklat po ng Philippians. Sa aklat po ng Efeso. From Philippians, tatanong po tayo ng Ephesians para makita po natin mabuti yung binabanggit po ng talata. Sige po, buksan po natin sa aklat po ng Ephesians bilang supporting na talata po bilang pangunahing talata po natin. Chapter 4, from verse 1 din po hanggang verse 6. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyong pamumuhay. Kayo gaya ng nararapat sa mga liwanag ng Diyos, kayo'y maging mapagpakumbaba, may hinahon, may tiyaga, mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo,
isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Sa Philippians chapter 4, verse 1 hanggang verse 6, nakita natin may problema sa loob ng iglesia. Ano po? At ang problema, yung pag-aaway at yung responsibilidad ng mga katuwang, ng mga manggagawa. Sa Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang verse 6, tinatalakay ano yung responsibilidad ng mga manampalataya o ng mga taong nakakilala sa ating pong Panginoon. Alam natin na ang church ng Ephesians, kapag tinignan po natin, sa sulat po ni Pablo, ini-encourage po ni Pablo na sila po ay lumago sa pananampalataya at i-promote ang pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 1 hanggang chapter 3, tinatalakay ang mga ilang theological issue, no? Mga issue mga issue na pandoktrina na napakahalaga. Mula po doon sa chapter 4 hanggang chapter 6, tinatalakay po yung mga practical na dapat na pamumuhay ng isang mananampalataya. Ang church po ng Ephesus ay tinatawag po na mayroon pong tinatawag na mga mananampalataya na humaharap sa maraming problema. No? Mga Kristiyano na humaharap sa maraming problema. Isa po sa kanilang hinaharap ay tinatawag po nating pagan culture. No? May kulturang pagano. Ano po? Alam niyo po, yan din po ang problema po natin. No? Namimix. Yung kulturang pagano at saka yung kulturang Kristiyano, namimix yan. Kaya maraming mga simbahan, kung minsan, yung kulturang ginagawa po nila ay kulturang pagano. Idolatry. Social division. Ano po? Sabi rito, idolatry and social division. Nagkakaroon ng sigalot mula doon sa Hudyong mananampalataya at mga Gregong mga Hudyo at mga Hintil na mga mananampalataya. Bakit? Kasi magkaiba ng sosyal na kalagayan o ng estado doon sa kanila pong buhay. Ngayon pong gabi, pag tinignan po natin mabuti, sa Ephesians chapter 4, verse 1 hanggang verse 6, sa unang bahagi po ng ating seryeng pag-aaral sa buwan po ng Marso, tatalakayin po natin ang paksapong ito. At ang sabi po rito, pag tinignan po natin, united in Christ. Tayo daw po ay magkaroon ng pagkakaisa para sa ating Panginoong Hesukristo. Makita po natin, bago po talakayin ni Pablo ang mga espiritual na kaloob, bago po talakayin ni Pablo ang patungkol po doon sa church leadership, bago po talakayin ni Pablo yung paglago ng ministry, una niyang tinalakay ay patungkol po doon sa salitang unity. Because without unity, ministry collapse. Without unity, programs divide. Without unity, the church weakens from within. Kapag daw po walang unity, sa loob daw po ng simbahan, magkakaroon ng tinatawag na pagiging mahina. Ang sabi po sa unang bahagi ay ganito, unity begins with calling. Sa verse 1. Sabi po niya, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk toward of the calling with which you were called. Sabi po niya rito, nagpakilala po si Pablo, simple-simple, bilang prisoner ng ating pong Panginoon. No? Kung titignan po niya rito, siya po isang bilanggo ng ating Panginoon. At hindi po siya nagbigay kaagad ng comfort o ng paghamon doon po sa mga mananampalataya. Ang una po kaagad sinabi, yung kanyang posisyon, yung kanyang kalagayan, yung tinatawag po nating pagkakatawag ng Diyos para po doon sa Kanya. Sabi po rito, unity flows from our shared calling. Yun daw pong pagkakaisa. Ano po? Gumagalaw, makikita, saan? Doon sa pagkakatawag po sa atin po ng Panginoon. The word calling refers to salvation. No, yung pagkakatawag.
patungkol po yun sa po nating kaligtasan. Kay Pablo rin ang galing. God called us out of darkness into light. No? Mula po dun sa kadiliman, tinawag tayo ng Panginoon tungo sa liwanag para ano po? Para tayo po ay maging isang katawan ng ating pong Panginoon. Alam natin yon. Iba-iba po tayo ng background. Ano po? Iba-iba po tayo ng personalities. Iba-iba po tayo ng economic status. Iba-iba po tayo ng educational level. No? Madalas po, ang biyahe ko nung dati ay palagi pong norte. No? Mula po dyan sa Baguio, papanik po ng Sagada, papunta po doon sa papunta po doon sa Tugigaraw, papunta po doon sa Isabela, ano po, at marami pa pong iba dyan. May napansin ako, hindi pala lahat ng Ilocano pare-pareho. At sila mismo kuminsan hindi nagkakaintindihan. Di ba? May nagsasalita ng Ilocano, may nagsasalita ng Panggalatok, at yung nandoon sa taas, parang ibon kung magsalita, na hindi na halos naiintindihan. Even though iisa silang tribes, different pa rin na kanilang background. Di po ba? Hindi naman lahat ng Tagalog pare-pareho. May Tagalog na merong alae. May Tagalog na kumbagasa. Di ba? At may Tagalog na hindi mo maintindihan. Bagamat iisang tribo, iba-iba ang background. Sa loob ng simbahan, iba-iba tayo ng background. Iba-iba tayo ng kalagayan. Kagaya ng church ng Efeso, may Hudyo, may mga Hintil, o Grego, o Romano, at dahil sa background na yun, hindi nagkakasundo. Hindi nagkakaisa-isa. Totoo po yun. Punta kayo ng Hawaii, puro Ilocano. Punta kayo ng South Korea, puro Kapampangan. Totoo naman di ba? Pag tinignan mo, punta kayo ng Europe. Kadalasan taga saan? Taga parting Mindanao ang nandoon ng mga tao. Bakit? Hinahanap nila yung kanilang kapwa kakultura, kapwa ka-background para magkaroon ng pagkakaisa. Bakit? Kasi dahil magkakaiba ang kultura, ang hirap. Kaya hindi po binasa ng Panginoon sa background, personalities, economic status, or educational background. Ang sabi po ito, but we share one calling, we belong to Christ. Hindi mahalaga kung ano ka. Ang mahalaga, lahat tayo ay iisa doon kay Kristo. No? Lahat tayo isa kay Kristo. Unity does not start with personality compatibility. It starts with spiritual identity. Ang unity po nagsimula sa ating pong spiritual identity. At ano ang ating identity? We belong to Christ. Tayo po ay isa kay Kristo. Kaya sa Philippians, ang sabi ni Pablo kay Clemente at sa ibang mga manggagawa, pagkasunduin mo sila sa magitan ni Kristo. Pagkasunduin mo sila. Kasi isa ang ating pagkakatawag. Narito kayo, nagsasama-sama tayo, iniiwan natin yung ating kultura, iniiwan natin yung ating nakagisnang rules and regulation, bagamat iba-iba tayo, nagkakasundo tayo kasi tayo ay para lamang kay Kristo. Dalangin ko po. No? Dalangin ko po. No? Paano nagkakasundo ang Israel, ang Iran, ay nagkagulo ngayon? Ang Iraqi na mga mananampalataya. Paano nagkakasundo? Dahil sa tawag ni Kristo. Nung nasa Penang kami, doon ko lang talaga na-realize na ang malaki pala talaga ang problema ng Pakistan at ng India. Pero dati pala, ang Pakistan ay part ng India. Nahati sila dahil sa isang problema. Ano yung problema po nila? Differences
ng kanilang relihiyon. Kaya nahati po sila. Pero sa penang nung nandun kami, magkasama, yung dalawang magkaaway, magkasamang kumakanta, nakikinig na mensahe, tumutugtog, sumasayaw, kumakanta, dahil kay Kristo. Yun ang kagandahan noon. Tayo, hirap na hirap tayo ng unity sa loob ng simbahan. Pero sila, magkakaaway silang mortal. Dahil sa issue ng kultura, ng tradisyon, pero sa loob ng simbahan, isa sila. Bakit? We belong to Christ. Ang pagkakaisa po natin, dahil po sa pagkakatawag ni Kristo para po sa atin. Unity requires a worthy living. Ang unity daw po ay nangangailangan ng ano po? Matuwid na paglakad. No? Worthy walk or worthy living. Matuwid na paglakad. Walk worthy means to live in a way that matches our calling. Yun lang pang ibig sabihin po noon. Ang matuwid na paglakad ang ibig sabihin, paglakad ayon sa pagkakatawag na mayroon ka. Ano po? Kung ikaw ay Kristiyano, dapat kang lumakad kagaya ni Kristo. Kaya nga, sa atin, yung standard ng integridad, malaking bagay. Iba yung tingin natin sa teacher. Kapag yung teacher umasta nang wala doon sa kanyang panuntunan bilang isang guro, nawawalan tayo ng galang. Kasi yung kanyang identity, dapat yun yung kanyang walk. Yung kanyang identity, dapat yun yung kanyang way of living. Dahil tayo ay belong to Christ and we are one part ng body ni Kristo at tayo mananampalataya, dapat lumalakad tayo ayon sa pananampalataya. Sa habay, tinalakay po namin yung Matthew chapter 22, verse 14. Ang sabi po doon, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang napili. At ang napili, sino? Yung tumugon ng mayroong pananampalataya, yung tumugon ng may pananampalataya na lumakad sa pananampalataya at ipinamuhay. Dapat ganoon tayo. Sa dami ng tinawag, tayo yung napili na natili. At dahil tayo tinawag at nanatili tayo, we are chosen by God, tayo bahagi ng kanyang katawan, we belong to Christ, dapat lumalakad tayo ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. We are called into one body. We must not live in divisible way. If Christ saved us by grace, we must treat one another with grace. Our unity is rooted in our shared salvation. We belong to the same Lord, redeemed by the same blood of Jesus. Kaya nga, sabi ni Pablo, hey, makipagkasundo ka na doon. Hindi kasi dapat yun eh. No? Kaya ang pagkakaroon ng kawalang unity sa loob ng simbahan, may problema. Sabi po rito, unity requires Christ-like character. Yun daw pong pakikipag-isa na ngailangan ng ano po? Ugaling o pamumuhay na kagaya ni Kristo. Verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Unity is not automatic. No? It requires spiritual maturity. No? Yung unity po ay hindi click, oy may unity na tayo. Hindi. Yung unity po ay nangangailangan ng spiritual maturity. Kaya natatawa ko eh. Sa mga pastoral organization, ang problema palagi nila, wala tayong unity. Dapat magkaisa tayo. Ang ibig sabihin, lahat sila hindi spiritually matured. Kasi may problema sila sa ganung bagay. Kasi sinasabi po rito, unity requires Christ's character. It requires spiritual maturity. May binanggit pong 4 si Pablo. Sabi po sa una, na binanggit po ni Pablo, please, another one. Yan. Sabi niya, humility.
Humility means putting others before self. Ibig sabihin lang ng humility, simple-simple. Inuuna mo yung iba kaysa doon sa iyo. Binibigyan mo siya ng pahalaga kaysa higit para doon sa iyo. Kapag katinignan po natin, ganun po ang pagkakasabi po rito. Ang sinasabi ng pride, my opinion matters most. Ang sinasabi ng pride, I deserve recognition. Ang sinasabi ng pride, my preference should win. Ang sinasabi ng humility, how can I serve? How can I help? How can I preserve peace? Pride divides. Humility unites. Yung pride po, naghahati-hati. Pero unity, ipinagkakasundo po tayo. Ito po, ang unity po, ang palaging iniisip, paano kaya ako makapaglilingkod? Paano ako makakatulong? Paano ako makapagbibigay ng kapayapaan? Kabaliktaran sa sinasabing, dapat tayo muna, atin muna. At ang unang karakter, humility, dapat mayroon. Kung gusto po nating magkaroon ng bond o ng unity sa loob ng ating simbahan, po, mamuhay po tayo ng mayroong pagkapakumbaba doon sa isa't isa. Pangalawa, gentleness. Gentleness means strength under control. Yung kaya mong kontrolin yung sarili mo. No? Yung galit na galit ka na, nakangiti ka pa rin. Kahit ang tingin sa iyo, plastic ka. Okay lang yun. Gentleness is strength under control. It is the ability to respond softly even when provoked. Kahit daw yung bang talagang naprovoke ka na dapat mong gawin yun, still, gentle ka pa rin. Gentle ka pa rin. Gentle ka pa rin. I think, wala si Raymond, wala rin si Ate Feli, no? Sabi nila, masyado raw akong malakas sa DILG. No? Para daw ang DILG nakakabit sa pangalan ko, kaya hindi nila ako matinag. Ano yung dahilan kung bakit? May pangyayari sa meeting ng 16 cities and one municipal. May meeting po. At sa meeting po na yun, nandoon ang lahat ng mga DILG director, nandoon ang lahat ng mga head ng city planning, I think siguro mga 5 na department head ng bawat syudad nandoon, at nandoon yung marami pang mga CSO. All in all po siguro, may 1,000 kaming mga tao doon sa malaking area po na yun. Biglang tumawag po, kasi hindi makapagsimula yung program, tumawag po ang NAPSI. Ang sabi po ng NAPSI, sige, para matuloy ang meeting, si Pastor Noli ang mag-represent sa NAPSI para matuloy ang meeting. Ganun po kahalaga yun. Ano po? Kaya umupo po ako at nagkaroon po ng tinatawag na call to order para po sa meeting na yun. Kasi ang pag-uusapan po noon, yung pag-start ng paggaba ng budget para sa buong NCR regarding BUB program ni Pinoy. Yun po yung program po na yun. May isang taga Pasay, bandang huli, dininay siya ng Pasay. Ang sabi ng Pasay, hindi taga sa amin yan, taga Makati yan. At sumagot ang Makati, hindi sa amin yan, taga Pasay yan. Nagkaroon po ng point-point, nagkaroon po ng ganoon. Kinwestiyon po niya yung pag-upo ko doon. Ang dahil po niya sinabing hindi magaganda. Si Ate Peli nung galit na galit. Si Raymond galit na galit. No? Talagang nagawala sila. Hindi lang yun. Yung mga taga-DILG, nagwawala na rin. Nagwawala rin sila, ang DILG, lalo yung mga taga-Las Piñas, nagwawala din po sila. Ako po ay nakaupo at nakikinig mabuti sa kanya. At sinabi ko yung dahilan, ganun ganito, ganoon. Sabi niya, tatawagan ko ngayon ang sekretary, yung pinaka-head po
nag-mention siya ng name, ginawa niya yung bagay na yun. Hanggang bandang huli, wala na po ako sa issue, sila-sila na po yung nag-aaway. Dahil po sa pangyayari na yun, nagtiwala ang DILG sa akin na kahit hindi ko kaya yung work na ibibigay nila, pwedeng gawin, iko-coach nila ako, tuturuan nila ako, dahil dun sa bagay na nagpakita ka, na kaya mong kontrolin ang sarili mo sa gitna ng ganung pangyayari. Ang liit lang po ng lalaki. Kaya ko bang bitbitin. Kaya lang iniisip ko, kapag ka nagwala ako dito, hindi lamang yung simbahan ko maapektuhan. Hindi lamang yung syudad ko maapektuhan. Lalabas sa tama pa siya, bagamat siya yung mali. Mahalaga yung tinatawag po nating gentleness in strength under control. Kaya po hanggang ngayon, tinatamasa ko po yung paggalang ng mga taga-DILG sa akin. Dahil po dun sa issue na yun. At minsan, pag napag-uusapan yun, natutuwa sila. Hanggang ngayon. Kahit ng DILG sa Manila, sa Parañaque, sa ibang lugar. Kahit yung mga taga-DILG na nung panahon na yun ay mga staff lang, na ngayon ay na-promote na, kapag ka nakita nila ako, sabihin nila, masarap makipag-work sa iyo, Pastor Noli. Dumating nga yung pagkakataon, sa harapan po ito ni Planas, ang sabi ng Tagig, Planas, ibigay mo si Pastor Noli sa Tagig. Kasi nalaman nila, wala akong tinatanggap kahit 5 sa Las Piñas. Sabi niya, kapag kaya nasa Tagig, magiging maganda ang sweldo niyan. Sabi ni Planas, uy, taga Las Piñas yan. Bakit? Hindi ba madaling magkaroon ng bahay yan sa Tagig? Hindi ba pwede mas madaling mabigyan siya ng address sa Tagig? Sabi ko lang po, nag-enjoy po naman ako kahit walang allowance eh. Wala pong problema. No? Sabi po dito, gentleness. It is the ability to respond softly even when provoked. Pangatlo, sabi po dito, o bago po yun, ang sabi ito, gentleness build trust. No? Kapag ka daw po tayo po ay maamo, nakapag-build po tayo ng tiwala sa mga tao para po sa atin. Pangatlo, sabi po ito, patient. Patient means enduring weaknesses without quitting. No? Kaya mong magtiis nang hindi ka sumusuko. Kaya mong magtiis nang hindi ka sumusuko. Nabanggit ko na po sa inyo, kapag nag-audit kami sa mga barangay, kagaya po ngayon, nakakawalong araw na po ako, bukas, hanggang sa Martes, mag-audit pa po kami, nakakasagap kami ng mga chismis. Kala nyo, mga ganyan yung mga barangay captain ninyo, mga chismoso rin yan. Nakakasagap kami ng chismis. Isang nasagap namin chismis, ganito po. May isang kagawad na nagpakamatay, nagbikti. Kagawad po nagbikti. Sabi ng isang lalaki, tanga naman siya eh. Bakit? Magbibikti lang, kumuha pa ng tali na madaling maputol. Yun, nagbikti siya. Naputol yung tali, buhay siya. Sabi niya, napakatanga kasi. Kung kumuha pa siya ng matibay na tali, di patay na siya ngayon. No, ang ibig sabihin po rito, yung salitang patient, no, may problema. Bakit? Hindi mo kayang magtiis, kaya ang gusto mo, tapusin na yung buhay mo. Diba? Pero kung meron kang itong karakter, kaya mong magtiis kahit nasa gitna ka ng maraming problemang pinagdadaanan mo. Sabi po rito, every church has slow learners. Marami daw sa simbahan ang bagal ng takbo ng utak. Tinatawanan ako ng asawa ko. Isa sa taong galit na galit ako, yung mabagal ang takbo ng utak. Yung pag isang oras na kayo nag-uusap, hindi pa naiintindihan ko nag-uusapan. Galit na galit mo ako doon. Yung pang nagsabi ka na, ano po yun? Ulit muli, ano po ba talagang gusto niyo sabihin? Isa po yun. Immature believers, imperfect leaders.
lahat ito nasa loob ng simbahan. Nabagal ang utak mo ng utak, mga immature naman ng palataya, mga imperfect leaders, lahat ito nasa loob ng simbahan. If we demand perfection from everyone, unity will collapse. Bakit? Kasi wala nang talagang perfecto eh. At ang patient po ay nagbibigay ng pagkakataon para ang tao po lumago sa kaniyang kalagayan. Siguro ito po yung kailangan ko para maunawaan ko yung mga mabagal mag-isip at yung mga mabagal kumilos, yung mabagal gumalaw. Pang-apat, sabi po rito, bearing with one another in love. This phrase means enduring one another's flaws because of love. Yun to kaya mong pagtiisan. Yung ugali niya, kasi mahal mo siya. Yung kaya mong pagtiisan, anumang meron sa loob ng simbahan, kasi merong pag-ibig na nagtatali doon sa atin. It means we choose to love even when we disagree. No? Kahit hindi tayo nagkakasundo. Kahit meron tayong hindi pinagkakasunduan. No? Mas pinipili po nating mahalin ang isa't isa. Therefore, unity is not automatic. It requires daily surrender of ego. No? Yung pang-araw-araw na pagsuko po ng ating pong ego sa harapan ng ating pong Panginoon. Meron siyang 4 na pag-uugali. Karagdagan, unity based on shared truth. Ang unity po ay nakabase saan? Sa pinagsasaluhan po nating katotohanan. At binigay po ni Pablo yan. Ang tawag po nito ni Pablo ay that theological foundation of unity. Ano ito? Ang sabi po ganito, daanan po natin, please, another one. Yan. Sabi po niya, meron naman tayong isang katawan, one body. There is only one true church, the body of Christ. We are members of the same spiritual family. Tayo po ay miyembro ng isang pamilya. Meron lamang isang katawan. Walang iba, kundi ang katawan ni Kristo. Wala ho siyang kakambal. Baka inisip niyo po, may kakambal yung katawan ng church. Wala. No? Wala ho siyang kamag-anak. Wala ho siyang pinsan. No? Isa lang po siya. At yung katawan ni Kristo na yun, ang sabi po rito, tayo ay miyembro ng isang katawan. Pangalawa, isang Espiritu. One Spirit. The same Holy Spirit lives in every believer. The Spirit does not create division. The flesh does. Tanungin niyo po sa inyong sarili, sa inyong katabi, anong Espiritu mayroon ka? Baka may ibang Espiritu mayroon ng katabi mo. Kaya hindi kayo nagkakasundo. Isa lang ang ating Espiritu. Isa lang Espiritu Santo na naninirahan sa buhay ng mananampalataya. At dahil isa talang Espiritu, ang kinikreate nito ay pagkakaisa. At kung may nagkakos ng division, tanungin mo, anong Espiritu mayroon ka? Baka hindi Espiritu ni Kristo. Ibang klaseng Espiritu. Number 3, sabi niya, one hope, iisang pag-asa. We share the same eternal future. We are going to the same heaven. Hey, we are going saan? To the same heaven. Sino po rito sa ibang heaven pupunta? Baka sa iba kayo pupunta. Kami po, iisang heaven lang yung pupuntahan po namin. At kapag ka nandun kami, magkikita-kita kami, at kapag ka wala kayo doon, hindi kayo napunta sa heaven. Isa lang po ang ating pupuntahan. Ang sabi po ng Biblia. Pang-apat, isa lang po ang ating Panginoon. Jesus is not divided. If He is our Lord, then He rules over all of us equally. Dahil isa lamang si Jesus, isa lamang ang ating Panginoon, isa lang ang nag-rule sa atin. Panlima, isang pananampalataya. No, one faith, one gospel, one message of salvation. Isa lang. No? Walang ibang mensahe.
maliban sa kaligtasan na nagmumula doon kay Kristo. Isang bautismo. Good. Sabi po rito, one public identification with Christ. Isa lamang ang ginagamit nating bautismo na nagpapakilala na tayo ay kay Kristo. Karagdagan, one God and Father of all. Ang sabi po rito, we have the same Heavenly Father. Isa lamang po ang ating Ama. We have the same Heavenly Father. Unity is not uniformity. We do not need identical personalities, ministries, or preference. Unity is spiritual oneness or oneness in Christ, rooted in truth. Ulitin po natin. No? Unity is spiritual oneness in Christ, rooted in truth. Sinabi po ni Pablo patungkol po dito sa united in Christ, ano po ang pwede po nating matutunan? O paano po natin ito i-apply sa ating pong buhay? Ang sabi po ay ganito, please. Sa ating practical na application, if we are divided by pride, preference, personal ambition, competition, unforgiveness, we weaken the body. Pinahihina natin ang katawan ng ating Panginoon. Division drains spiritual power. No? Kapag ka po meron ito sa ating pong simbahan, ay kakaroon ng pagkawasak, pinahihina po ang katawan ng ating Panginoon. It hinders growth. Nagiging hindrance po ito sa paglago ng mga mananampalataya. Kaya dapat, ang piliin po natin, another slide, humility over ego, patience over irritation, love over offense, truth over preference. The church becomes strong. A united church is powerful. A divided church is fragile. Kapag kada po ang church ay buo, may pagkakaisa, mayroong lakas at kapangyarihan. Pero kapag ang church ay hati, ang church ay nawawasak o nasisira, ang sabi po rito. Kaya panatili po natin itong mga bagay po ito sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. In conclusion, Paul begins with unity because everything else depends on it. Ang lahat po ng bagay ay nakadepende po sa unity. Before preaching, unity. Before ministry, unity. Before expansion, unity. We are called into one body. Let us walk worthy of the calling. May our church not merely gather together, but truly stand together, united in Christ. No? Sana, hindi lamang po tayo nagkakatipon-tipon pong ganito, kundi tayo pinanindigan sama-sama bilang nagkakaisa para po doon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po, ang mensaheng ito, ang paalala pong ito ay magbigay ng kalakasan po sa atin para po tayo mamuhay ng nagkakaisa para sa ating pong Panginoon. Panginoon, we thank you for the gift of unity in Christ. We thank you that despite of our differences, we are one body, one spirit, and one hope in you. Lord, help us to live in humility, gentleness, patience, bearing with one another in love. Lord, strengthen our bond as brother and sister in Christ. And let your peace rule in our heart. May we reflect your unity in all that we do, bringing glory to your name.
bringing glory to your name. Bringing glory to your name. We ask this in the precious name of our Lord Jesus Christ and our Savior. Amen and amen. Madalas, pagdating sa offering, nagkakaroon tayo ng exhortation, panawagan, para ang mga kapatiran ay magbigay para sa gawain ng Panginoon. Pero alam nyo ba, merong isang pangyayari sa Bible na hindi na sila in-exhort, in-encourage para magbigay, kundi ang encouragement para sa kanila, wag na silang magbigay kasi sobra-sobra na yung kanilang ibinigay. Grabe, no? Ito po yung pangyayari sa Exodus chapter 36. Pagkatapos yung golden cup, sumamba yung mga tao sa guya na ginto na ginawa nila Aaron. Pagkatapos po ng pangyayaring yon, in-stir up ng Panginoon yung puso ng mga tao. Kasi itatayo yung toldang tipanan, itatayo yung tent of meeting. At ang sabi ni Moses, magdala kayo ng ganito mga gamit, kailangan natin para maitayo ang bahay ng Panginoon. In-stir up ng Panginoon ang puso ng mga tao. At maaga pa lang, bigay sila ng bigay hanggang dumating yung punto na sabi ni Moses, enough, we have more than enough. We do not have the capacity to contain all the things that you have been given to us. Enough, giving is enough. Grabe, no? Samahan niyo po ako sa Exodus chapter 36 verse 6. Then Moses gave an order, and they sent this word throughout the camp. No man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary. And so the people were restrained from bringing more, because what they already had was more than enough to do all the work. Praise the Lord! Na-excite ba kayo? Ako na-excite ako sa ganitong sinasabi ng Bible na kapag merong kailangan sa loob ng simbahan, hindi mo na kailangan patuloy na tumawag, kundi ang mga tao magbibigay na lang sa gawain ng Panginoon. Kasi in-stir up ng Panginoon yung generosity sa kanilang mga puso. Tumalong po tayo sa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Kung ano yung dinesisyonan mong ibigay para sa Panginoon, yung sa aklat ng Exodus, nung ginagawa yung tent of meeting, nagdesisyon ang mga tao na magbigay at nag-overflow ang kanilang pagbibigay. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pag tayo ay nagbibigay ng maluwag sa puso natin, merong pagpapala. Pag tayo ay nagbibigay kasi mahal natin ang Panginoon at sinusunod natin ang kanyang mga utos, merong pagpapala. At isang bagay ang gusto ko sa pagpapala ng Diyos. Pag tayo ay pinagpala ng Panginoon, gusto niyo ba ng pagpapala? Gusto natin ng pagpapala, di ba? Pero ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang pera. Ang pagpapala ng Diyos ay kalusugan din. Ang pagpapala ng Diyos ay maayos na pamilya. Ang pagpapala ng Diyos yung magamit tayo sa kanyang gawain. Maraming mukha ang pagpapala ng Diyos. Alam nyo ang maganda sa blessing ng Lord? He adds no sorrow to it. Pag tayo ay pinagpala ng Diyos, walang kasamang kalungkutan yon. Kasi ang pagpapala ng Diyos nagdudulot ng kagalakan sa ating mga puso. Gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? 2026, hindi ito panahon para sa mga inaantok, natutulog, mahihina, napapagod na mga manggagawa. Ito ay panahon sa mga committed workers. Ito ay panahon to give more and to give sacrificially to the work of God. Di naman po napupunta sa amin yung pera. Ito po ay napupunta sa gawain ng Diyos. At habang nagtatanim tayo sa gawain ng Diyos, binibless tayo ng Panginoon. Sabi ko, ang galing ni Lord, ano? Kasi si Mami, nung araw, hindi ko siya maintindihan. Palagi ko siyang inaaway kasi generous to a fault.
Kung mami, binigyan mo na nga ng pamasahe, pinakain mo pa, gano'n. Naaway ko siya. Kasi pakiramdam ko, inaabuso siya ng maraming tao. Pero nung ako ay nagkaisip na, wala naman pala talagang taong pwedeng mang-abuso. Kasi masagana ka, sinishare mo yung blessing, hindi ka inaabuso kasi ang Diyos ang magbabalik sa'yo sa lahat ng itinulong mo sa iyong kapwa. Kaya yung blessing niya, nararanasan din ng mga anak namin. Kaya yung pagpapala ng Diyos hanggang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na henerasyon, hanggang 1,000 henerasyon. Kaya magtanim tayo para sa susunod na henerasyon. Hindi lang ng finances. Let us plant seeds of faithfulness. Let us plant seeds of loyalty to God. Let us serve the Lord together as a family. Let us serve together. Dukutin po natin yung ating mga tithes at yung ating mga offering. Hallelujah. Yes, Lord, we remember, Panginoon, yung salita mo, na ang sino mang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami din. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na magbigay ayon sa sarili naming pasya, maluwag sa aming loob at hindi kami napipilitan lamang. Dahil ang sabi mo, Panginoon, ang mga taong nagbibigay ng maluwag sa kalooban, ang mga taong nagbibigay ng may kagalakan ay pinagpapala mo. At dahil dito, Panginoon, ang sabi, Panginoon, sa 2 Corinthians chapter 9, kaya mong pasaganahin kami. Kaya mong pasaganahin kami sa lahat ng bagay at higit pa sa aming mga pangangailangan upang sumagana rin kami sa mabubuting gawa. Salamat, Panginoon, nagagawa naming magbigay ng aming tithes, ng aming offering, ng mga love gifts namin, ng mga sacrificial love offering namin sa iyo. Dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng binhing itatanim. Ikaw ang nagbibigay ng binhi at ikaw ang nagpapalago nito upang magbunga ng sagana. Salamat, Lord, sa nagbigay ng matapat, pinasagana mo na sila. Sa tinuturuan mong magbigay, hindi po kami, Panginoon, magiging madamot, kundi susunod kami, hindi kami titingin sa mawawala sa amin, kundi kami ay magtitiwala sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi. Pagpalain mo ang bawat isa, ang aming pamilya. Gamit mo kay Panginoon bilang daluyan ng iyong pagkapala at ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa ibang mga tao. Pagpalain mo nawa ang bawat isang narito, Panginoon, at ingatan. Pasikatin mo nawa, Panginoon, sa bawat isang narito ang iyong mukha at ang iyong kahabagan. Itaas mo nawa, Panginoon, ang iyong mukha sa bawat isa at magkaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan sa aming pong buhay. At sa aming paghayo, Panginoon, magkaroon kami ng kagalakan. Maglingkod kayo, Panginoon, na may katapatan at mamuhay kami, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.